Magandang araw sa inyong lahat mga bro. Muli maraming salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataon na pinagkalob sa atin para makagawa ulit tayo ng mga panibagong kaalaman, mga video patungkol dito sa ating mga motor. So ngayon araw mga bro, magpapalit po tayo ng front bearing ng Kawasaki Rouser 220. At syempre bago natin umpisahan, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga panibagong videos na i-upload natin. Para sa mayroong mga Kawasaki Rouser 220, Rouser 200, Rouser 180, para sa inyo po yung video na ito. So ngayon araw, sabi ko nga sa inyo, magpapalit po tayo ng front bearing ng Rouser 220. Kung mapapansin nyo mga bro, ayan, pag inaalog natin, ayun o, kita nyo? So medyo malabo lang yung camera mga bro kasi medyo pahapon na. Kaya ganito yung camera natin. Pero kung makikita nyo, pag inaalog natin, hiwalay yung axle tsaka yung gulong mismo, kumakalog. Ngayon, gagamit tayo ng 22 mm na socket. Gamit kayo ng back wrench mga bro. Iwasan nyo gumamit ng yung mga open wrench. Kung ayaw yung malustred. Sa bagay, kung ganito naman kalaking bolt, yung nut, hindi basta-basta yan masusugat or malulustred or mabibilog. Pero kung mas maganda mga bro, mag-provide kayo ng tamang tools para hindi nasusugat. So, luwagan nyo lang yan, gamit kayo ng 22 mm. Siyempre, ang ikot po niyan ay pa-counterclockwise. Ayan. So, pag naluwagan nyo yan mga bro, mayroon po yan washer na malaki. Ayan. So, tanggalin natin yung washer. Okay? Tapos, pagkatapos yan mga bro, gamit lang po tayo ng martilyo. Pero bago nyo pukpukin yan, mayroon isang 13 mm bolt dito. Ayan. So, mayroon 13 mm dyan. Hindi po yan 12, hindi yan 14, kundi 13. So, gamit lang kayo dito mga bro ng 13 mm ulit na socket. Ayan. So, ulit, ang pagluwag niyan ay pa-counterclockwise. So, hindi naman masyado mahigpit yan mga bro. Ayan, luluwagan nyo lang yan kahit hindi nyo na siya tanggalin. Luluwagan nyo lang pagkatapos niya, gamit kayo ng martilyo, pukpukin nyo ng bahagya, dahan-dahan, at lalabas po yan dito. At, pwede nyo na siyang hugutin. Yan Pitik-pitik lang mga bro. Ito naman, maganda dito sa Rouser 220 kasi napakadali lang hugutin ito. Yan, pagkatapos niyan mga bro, meron po yung washer. Ayan, at meron po yung speedometer sensor. Ayan, wag nyo basta tatanggalin yan kasi baka binigla nyo at baka maputol yung mga wire. Ayan, dahan-dahan lang mga bro ang pagbanat ng mga ganitong trabaho. Basic na basic lang ito. Hindi nyo po kailangan pumunta sa shop para magpagawa ng mga ganitong gawain. Kung meron naman kayong tools. Ayun, kung wala kayong tools at ayaw nyo talaga matutunan, ay wag na kayo manood mga bro. Itong tutorial natin ay para lang sa mga nag-aaral. Ayan, pansinin nyo mga bro yung bearing. Halata nyo? Tapos, ganito mga brong senaryo, ganitong problema, mararamdaman mo talaga yan habang tumatakbo kayo. Medyo napaling yung gulong sa unahan. So, meron po tayo ditong oil seal sa may rotor disc side. So, meron datong, actually, hindi talaga siya oil seal. Ang tawag dito ay dust seal. Kasi wala namang oil seal dito. Pero, halos kaparehas siya kasi ng oil seal. Pero, mas magandang tawagin dust seal kasi ang sinisilyohan niya ay yung alikabok. Huwag makapasok dun sa loob. Kasi pag once na pinasok yan mga bro, yung loob, doon talaga nasisira ang bearing. Pag pinasok siya ng alikabok, pag pinasok siya ng mga bato-bato, ng lupa, ng tubig, tapos hindi nyo nilagyan ng grasa, doon po nagsisimula na masira ang bearing. Actually mga bro, ang bearing sobrang tagal po niyan kung nalilinisan nyo at nalalagyan nyo ng grasa. Ngayon, ang bearing, pansinin nyo, pag laging basa, sa mga binabaha, tapos ginagamit nyo, hindi nyo nilagyan ng grasa, malimit po yan na masira, mabilis kumalog. Ito, so ito yung nabili natin na 220 na motor mga bro, ngayon pa lang natin papalitan kasi nararamdaman ko, pag tumatakbo ako ng medyo mahina yung takbo ko, mga 13 lang ang takbo natin, ay mga 30 lang ang takbo natin, parang gumigiwang yung unahan. Kaya sabi ko magpapalit na tayo ng front bearing. At walang palya, ayun na nga, sira talaga yung front bearing. Ito mga bro sa kabila, hindi pa po siya ganun kasira, yun sa kabila. Ayan. So, ang technique mga bro, paano tatanggalin yan, yung bearing, gamit lang kayo ng yung mga axle or yung stud bolt na pinagpalitan. So, pukpukin nyo lang yan mga bro ng dahan-dahan. Baliktaran, left and right ang pukpok. Ayan, parang pag ganun lang ang pukpok, left and right, ayan. Baliktaran lang. Tapos gamit kayo ng martilyo. Ingat lang kayo mga bro, mas maganda kung meron po kayong gloves.
So wala tayong gloves kasi matagal na natin ginagawa ito. Maraming beses nang napukpok yung ating kuko. Kaya nasanay na mga bro. Pero kung may gloves tayo, mag-gloves tayo. Mag-gloves na lang kayo mga bro kung hindi pa kayo sanay sa mga ganitong trabaho. Ano? Oh, 'di ba? Kita nyo yung bearing, medyo malapit nang mahulog. Yan. Konting pukpok na lang mga bro ay tanggal na yung bearing na yan. Basic lang din naman yan. Magkano yung papalit nito? 50. Oh, di nakatipid na kayo. Ayan yung bearing. Ayan. Kung makikita nyo mga bro, puro kalawang na talaga yung ating bearing. Yan. Tapos meron po yung spacer sa loob. So, kailangan matanggal. Yan, nahulog na. Ayan yung spacer ng Rouser 220. So, pare-peras lang ito mga bro ng 200 at saka ng 180. Ano? Pare-peras lang po yan. So, pagkatapos niyan matanggal, so sa kabila naman, yan. Tapos, mas maganda mga bro kung sasapinan nyo yung gulong. Ito kasi ng akin, i-repin ko yung magso, kaya medyo okay na yan. Pero kung sarili nyong motor, sapinan nyo. Kagaya nga ng dati, pukpok lang. Yan, baliktaran lang ang pukpok at matatanggal na po natin yung ating bearing na yan. Yay! Baka ang dungis niyan. Tapos kung mapapansin nyo, alugin natin. Ay grabe na talaga yan mga bro. Diba? So may alog na talaga yan, no? Obvious naman. Pero yung isa mga bro, kunti pa lang yung tama. Pero kung mayroon kayong budget, sabayin nyo na yung dalawa, ano? Pero kung wala naman kayong budget, kung alin yan yung may tama, yun lang yung palitan nyo. At pagkatapos yan mga bro, syempre, wag nyong kakalimutan linisan. Kasi total, nagkalas na kayo ng bearing, pagkakataon nyo na niyang linisan. So kahit punas-punas lang, okay na yan. So maulan naman ngayon, pag nilinisan nyo yan, at baka madumi lang din, dudumi lang din. Ayan, kaya medyo maulan kasi ngayon mga bro, kaya ingat dun sa mga nagra-rides. Ngayong tag-ulan at may bagyo tayo. So tamang punas-punas lang muna dito. Yan, punasan lang natin hanggang matanggal natin yung mga dating grasang natuyo. Tapos yung mga putik, halos putik na talaga kasi. Kaya naggaganyan mga bro. Okay? So pagkatapos niyang punasan, siyempre kailangan natin ng bagong bearing. So anong bearing ba ang Rouser 220? Ayan, so ang gamit natin na bearing ay yung mumurahin lang na KRX. Ayan. So ang size po ng bearing na gagamitin natin ay 6202. So dalawang pares po yan. So baliktaran, left and right, pares na po natin papalitan. So ito mga bro, pwede nyo lagyan ng grasa pero ako hindi ko nalalagyan kasi normally yung bearing natin ay meron na po yan talagang grasa. Ayan. So meron po yung grasa, pwede nyo tanggalin yung plastic na yan para lagyan ng grasa. Pero kung ayaw nyo, okay lang din naman. Tapos, yan, ilapat nyo na. Kailangan baliktaran yung pokpok. Yan, left and right lang ang bira mga bro. Ano, para mapantay siya. Kasi kung isang side lang yung popokpukin mo, mahihirapan kang ipasok yan. Eh, ang masama pa, baka mabingkong yung seat ng bearing natin. Pag napingas yung seat ng bearing, aba, problema po yan. So, magpapa-align pa kayo niyan. So, kailangan baliktaran. Yan, tapos tinira na natin ang ulo ng stud bolt. So, ang gamit ko dito yung stud bolt ng 135, no? Marami kasi tayong mga stud bolt ng 135. Yan, tapos na natin mga bro. So, pagkatapos nyan, ang isusunod nyo dyan ay yung ating spacer sa loob. Ayan, wag nyong kakalimutan yan. Pwede nyo ito grasahan, pwede nyo naman punasan. So, minsan mga bro, yung mga nagtatanong sa akin, bakit mabilis masira yung kanilang mga bearing, minsan, i-check nyo yung spacer. Minsan, hindi kinakabit yan, nakakalimutan ng nagkakabit. Or minsan naman, maikli. Dapat, yung kabilang dulo niyan mga bro, ay parehas niya abot yung bearing. Ngayon, kung meron kayong spacer, tapos hindi naman nagpang-abot dun sa bearing, ay nagsisira po talaga ng bearing. Napakahalaga ng trabaho niyan mga bro, para ma-align yung ating gulong, yung ating axle, para pantay na pantay yung dalawang bearing. Kasi kapag wala yun, okay din naman, pero ang problema, yun na nga, lagi siya nagbabasag. Minsan, meron ako naging customer kada isang buwan, nagpapalit siya ng bearing kasi laging durog. So, hindi normal. Okay, hindi normal na ang bearing ay lagi nasisira. Ayan, ilapat nyo lang, pantay na pantay, pukpok, ayan. Pagkapantay niya, so, gamit kayo ng tools, gamit kayo ng gamit dyan. Ayan, yung ginamit natin kanina, sabay pukpok para pantay na pantay. Yan, dahan-dahanan mga bro yung pukpok, hindi nyo kailangan panggigilan. At baka mapukpok yung kamay nyo. Magka-problema pa kayo. Yan, so pagka lumapat na yan, mararamdaman mo naman yung tunog. Nag-iiba na yung tunog niyan. Pagka nasumagad na yung bearing, pag nag-iba na yung tunog, ay quality na po yan. Okay na yan. So, ganun lang mga bro, kadali. Basic na, di ba? So, hindi pa tayo maabot ng 10 minutes. Hindi pa tayo maabot ng 10 minutes yung video natin. So, napakadali lang.
Pero take note mga bro, hindi lahat ng bearing ay mabilis tanggalin. Makaka-encounter kayo ng bearing na napakahirap kalasin. Ayan. So, minsan naiiwan pa yung bahay ng bearing. So, wag natin kalimutan ibabalik yung oil seal. Napakahalaga po ng trabaho niyan. Ang trabaho ng dust seal na yan, oil seal or dust seal, ay para i-seal yung alikabok na wag makapasok dun sa loob ng bearing. Ayan. Ganun lang mga bro. So, tapos na, di ba? So, pagkatapos niyan, dahil malinis na, napalitan na natin ng bago, pwede na po natin yan ibalik dito sa ating motor. So, wag nyo kakalimutan yung spacer. Ayan, sa kabila yun. Nasa may right side. Okay? Tapos yung ating speed sensor, wag nyo kakalimutan. So, mayroon po yung guide, mayroong ukab yan. Ayan, mayroon siyang, galawin nyo lang siya ng konti, itapat nyo dyan sa may hiwa, para mas mabilis siyang may pasok. Ayan, so pasok na mga bro. Basic lang, di ba? So, napakadali lang. Kahit wala kayong katulong dito, kayang-kaya nyo to. So, nakalibre na kayo sa labor ng shop. No, minsan kasi ang isingila ng iba nito, nasa 100 na, isang bearing lang. Pag dalawa, di 200. Okay? So, sa iba naman, 50 pesos. So, sa iba naman, 80. Paiba-iba po yan. Ayan, so isalpak nyo lang mga bro. Tapos, baka magkabaliktad kayo dito, hindi naman magkakabaliktad mga bro yung axle ng yung axle ng Rouser 220, meron niyang kanyang lagayan. Pagka nabaliktad nyo yan, hindi pwede kasi ayan, kita nyo yan, mataba po yan. Sa kabila, hindi magkakasya yan. Ayan, nahirapan nga tayo magpasok, oh. Ayan. So, pagka nabaliktad nyo yan, halimbawa, naipasok nyo sa kanan, kung mapapansin nyo kasi baliktad talaga siya, di ba? Normally, ang thread nandito sa kabila eh. Pero itong Rouser, ibahin nyo kasi iba po yan. Oh, tapos na mga bro. Ayan oh. Ganda ng free wheel. So, walang sabit. So, pagkatapos niyan, wag nyo kakalimutan yung ating malaking washer at yung ating nut na 22mm. Ayan, ganun lang mga bro kadali, di ba? Napakasimple lang magpalit ng bearing. So, nasa inyo yan mga bro kung gusto nyong pag-aralan yung mga ganitong trabaho. Pero kung ako sa inyo, kung meron kayong mga sarili-sarili nyong motor, mas maganda marunong kayo sa mga basic, no? Basic. Ito, hindi nyo naman kailangan ng anong tools dito, mga bro. Kung ano lang yung motor nyo, kunin nyo kung anong size ng para size ng ng mga nut. Tapos yun lang ang bilhin nyo. Kaya, kagaya nito, 22mm. Pero yung binili ko na yan, mga bro, yan yung gamit na maraming tools. Marami na siyang kasama. Magkano lang yan? 500. Available po yan sa ating TikTok tsaka sa Shopee. 500 pesos yan mga bro, Flyman. Yan. So, syempre, yung 13mm dito, yung naglalak dito sa kabila, sa may left na front shock. So, wag nyo kakalimutan higpitan. Yan. Okay. So, alalay lang mga bro yung higpit, hindi nyo kailangan panggigilan or hindi nyo kailangan lakasan yan. Tapos na. Basic na mga bro. Ayun tingnan nyo naman kung gaano kaganda ang free wheel. Oh, sumasayad lang kaya ang ganda pa Align na align pa talaga yung gulong nito mga bro. Yung bearing pala na kinalas natin ay all stock. Ganun talaga ang stock ng ang stock ng Rouser. Testing. Malapit. So, paano ba yun mga bro? Sana mayroon po kayo natutunan sa simpleng tutorial natin ngayon at maglilinis na tayo ng mga kalat dito dahil tapos na natin gawin. So, kung meron kayong gustong itanong, huwag nyo pong kalimutan i-comment at sasagutin po natin yan. So, sa ngayon, hanggang dito lang. Magandang araw sa inyong lahat at ride safe po palagi mga bro.